Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating balita at talakayan. Uy, mga kababayan, malungkot at nakakagalit po ang update na ito tungkol sa ating mga kaibigan at atin pong kinikilala na mga whistleblowers na tumutulong sa pagbubuo ng ebidensya at pahayag ng pagkakasangkot nila Ginoong Romualdez at ni Marcos bilang mga pinunong salaring kriminal or mastermind sa flood control scam na kinasasangkutan ni Ginoong Saldico na nagbulgar na nauna na sa kanyang mga video series revelations. I'm talking about itong naging 14 na lang sila, 14 brave Marines na kasama ni Atty. Baligod na nagpiyansa sa nakahapon dyan po sa may Las Piñas City sa isang kaso na isinampa sa kanila at lumabas ang arrest order. Mula 8:30 in the morning kahapon, Friday, ay nagsimula na po silang mag-process at makapagpiyansa sana. Ngunit umabot na po ng alas 5 ng hapon, hindi pa rin po naaprubahan o na kumpleto ang pinapaproseso sa kanila. Na parang napakahirap ang kanilang pagpapiyansa, pinadaan sila sa butas ng karayom. At yun nga, umabot na ng alas 7 ng gabi at nung by 8 o'clock ay nagpalabas ng panawagan si Atty. Livy Baligod, ang kanilang volunteer lawyer, na nananawagan siya ng suporta ng mga mamamayan. To give sympathy and moral support dahil mukhang ikukulong nga. At yun ang nangyari. Ikinulong po ngayon, kagabi, Friday, at ngayon, Sabado, Linggo, at sa Lunes pa ulit makapagproseso ng piyansa. Ang mga former 18 or not 18 anymore, 14 na lang po sila. Inamin naman ni Atty. Baligod na nag-give in na sa pressure ng kung ano-anong mga pressure sa kanila ang apat doon sa 18 na naunang mga tinawag na the Brave 18 Marines or the Brave 18 Soldiers. Ngayon ay malinaw na 14 na lang talaga sila. At yun ay alam na natin na noon pa ay iniisa-isa silang gapangin, ofera ng pera, takutin o kaya mga pressure sa pamilya nila. Kagaya ng nangyari kay Sergeant Gutesa nang siya'y lumantad at naunang isiniwalat ang mga deliveries, mga maleta boys na mga nagagamit noon ni Ginoong Saldico para po sa operations nila ni Romualdez at ni Marcos para sa mali-maleta na paghahatid ng limpak-limpak na mga pera na ninakaw mula sa mga ghost at mga hausyaw at peke o bulok na mga proyekto lalo na sa flood control na ikinumpasan nila Marcos at Romualdez at in-execute nila Saldico sa loob halos ng 3 taon. Unang 3 taon nila Marcos at nila Romualdez. So ngayon, nakapiit sa Las Piñas City Jail o dyan sa kulungan sa Las Piñas City Police Station ang mga naakusa at sila pa po ang nabaliktad at hinahabol. May mga warrant of arrest na lalabas next week laban sa kanila. I think sa Palawan mayroon daw lalabas na resolusyon sa kasong isinampa ni Alvarez, ni Congressman Alvarez. Sa Iloilo kay Janet Garin, and then dito rin po kay isa pang congresswoman, Jam Baronda, no? At marami, siguro mga 10 ang nag-file ng reklamo, may sa La Union pa. Ang dami po nito na mga kaso na isinampa para lamang iharas, pabaliktarin, patigilin at nang sa ganun ay mawala ang mga testimonya ng aktual na pagdi-deliver nila ng mga limpak-limpak na pera at mga salapi dito kina Romualdez at kina Marcos, pati sa anak ni Marcos na si Sandro Marcos. So makita po natin that the pattern of systematic operations of the instruments of government to suppress, harass, and para abusuhin at perwisyuhin itong mga nagsasalita at naghahayag ng mga kaalaman at katotohanan sa paglilinaw kung gaano kalala at katotoo ang lubha at lawak
ng iskandalo ng korupsyon nila Marcos at Romualdez, ay sila po ang nakakasuhan, sila po ang nakukulong at sila ang napiperwisyo. Kagaya ko lang po, I have to attend halos every week. May kaso si Ka Eric na hinaharap. Mga kababayan, 3 or 4 ang criminal cases ko at mayroon pa akong mga civil cases sa mga komunistang terorista. At mabuti na lang po at napapakiusapan natin at na tumutulong sila Attorney Mark Tolentino at Attorney Bosantog na mga volunteer lawyers po namin ito. Nila Ma'am Lorraine Badoy at sa bahagi ko at ni Manong Jay Sonsa. Pero wala talaga akong perang sapat na pondo para magbayad ng mga abogado at gastos sa kaso na ito. Pero hinarap ko po ito lahat. Kagaya ng hinaharap ngayon ng mga former Marines, itong former soldiers na naging whistleblowers sana. Subalit hindi rin sila tinulungan ng gobyerno at bagkos diniin pa sila at dinikdik ng mga kaso at mga pananakot at mga panggigipit. Yan din pong nangyari kay Senator Marcoleta, kay former Congressman Mike Defensor at pati kay Senador Jinggoy Estrada. Yan din po ang ginawa dito kay former Congressman Jing Paras na ngayon ay nahaharap kasama si Congressman Leandro Libeste sa kontrobersiya na di umano isi-set up nila si Executive Secretary Ralph Recto. So sila'y ginawa ng kwento, inintriga sila ngayon at under investigation din sa NBI for a possible filing of criminal cases against them. Yan din po ang ginawa kay Senator Loren Legarda, kay Senator Alan Peter Cayetano. So the pattern of systematic, deliberate abuse of power and authority at ang paggamit ng batas at mga proseso ng batas, which is known as lawfare, law warfare. Ginagamit mo sa political warfare mo at panggigipit at panunupil ang batas. Yan po ang lawfare o law warfare. At nakita natin kung gaano kagarapal at gaano kabulastog at katarantado ang gobyernong ito ni Marcos Jr., nila Romualdez, upang supilin at wag lumakas at lumawak ang demokratikong oposisyon laban sa kanyang administrasyon. Yan ang nangyari ngayon, mga kababayan, dito sa mga dating sundalo. Dating Marines, 14 na lang silang natitira. Exactly what we have observed in the last 6 months ni Marcos Jr. na ito sa taong ito. Halos lahat pinakulong niya, pinakasuhan niya, pinaluhod niya at ganon ang ginawa, mga kababayan, kung bakit ang Senado, majority po dyan, 13, naging kulto ng mga Judas at ginamit na ni Marcos at nila Romualdez. Yan ang dahilan din kung bakit pati dyan sa kabuloktutan sa impeachment trial nakakalusot itong mga alipuris at tauhan nila Marcos at Romualdez para umatake laban kay Vice President Sara Duterte. Because the Senate has already lost the independence and integrity that it should have bilang isang malaya at pangbalansi sana na puwersa ng ating demokrasya. Kung titingnan po natin, mga kababayan, itong pattern na nangyari sa pagpapakulong, pamimerwisyo, pangaharas at panggigipit, panunupil sa mga whistleblowers na dinadanas ngayon nila Attorney Baligod at ng mga former soldiers na naging whistleblowers, ay hindi hiwalay po ito doon sa layunin ni Marcos at nila Romualdez na maibaon sa limot at mawala ang pag-angat ng patuloy na paglaganap ng pagbubunyag laban sa kanila kina Marcos at Romualdez na after all, itong 1.9 trillion pesos po na iskandalo ng pinakamalaking pagnanakaw at pangungurakot na nangyari sa ating kasaysayan sa politika at sa gobyerno, sila Marcos at Romualdez, ang mga pasimuno. Pilit nila ito na pinapabaon sa pamamagitan ng pagsira at pagwasak sa mga democratic institutions of government, kagaya ng pagiging
basahan, parang doormat at walang integridad na ang House of Representatives. Kahit pa tinanggal nila si Martin Tambaluslos, kunwari, ang pagpapatakbo ng House of Representatives na yan bilang supposedly ay pang-check and balance sa demokrasya ng Pilipinas at sa mga poder at kapangyarihan, lalo na laban sa poder ng executive power ng presidente, ay ba, naging extension po ng maruming laro ng pamumulitikang bulok at nagsusuporta pa sa mga kabulukan at kakurakutan ng gobyerno. Yan ang papel ngayon ng House of Representatives. Samantalang ito naman ang Senado ay naging sunod-sunura na. Nakatali sa liig, hawak sa ilong ni Marcos at ng kanyang mga grupo sa sindikato niya ng gobyerno, ang 13 na mga senador. Kaya ang natitira dyan na minority group nila Senator Alan Peter Cayetano, Senator Amy Marcos, Senator Pia Cayetano, Senator Bongo, Senator Robin Padilla, Senator Mark Villar, Senator Camille Villar, and Senator Loren Ligarda, sila na lang pong naiwan sa loob ng Senado na aktibo pa na naninindigan na mag-pushback laban kay Marcos at sa kanyang mga abuso, subalit sila ay isa-isa na rin pong ginigipit. Malungkot at nakakagalit, subalit yan ang katotohanan. Kaya naman po tayo na mga nagsasalita ng katotohanan at naninindigan para sa katotohanan at katarungan at para po sa matino na panggobyerno sana sa ating bansa, tayo po ay humaharap sa hindi iisa kundi maramihan at tuloy-tuloy na sistema ng iba't ibang marurumi at baluktot na mga panggigipit na taktika ni Marcos Jr. Na-weaponize na rin niya ang National Bureau of Investigation, pati po ang CIDG ng Philippine National Police. Ginagamit na po lahat ni Marcos ito upang nang sa ganon ay wala na pong maglalakas loob pa na sumama, sumuporta at manindigan bilang bahagi ng demokratikong kilusang oposisyon ng taong bayan. Kaya naman ang sinasabing demokrasya natin ay demokrasya doon sa hindi nagsasalita at hindi maninindigan at hindi pupuna sa kakurakutan at kabulukan ng gobyerno. Pero yung mga tahimik at mga sektor na hindi nakikialam, ginagamit sila para ipakita ni Marcos na hindi maayos tayo. Wala tayong problema. Yung mga maiingay lang na mga destabilizers yan. And that is how Marcos treated itong mga former soldiers na naglabas ng kanilang kaalaman at nalalaman at ng kanilang direktang karanasan kung papaano po umikot at naipaikot ang mga bilyon-bilyon na mga pera. Kaya nga, Maleta Boys ang tawag sa kanila dahil sila ang nagkakamada, nagpapasiguro na maihatid yon kina Marcos, kina Romualdez sa iba't ibang addresses, kina Sandro Marcos at sa iba pang mga personalidad. Yan ang dahilan kung bakit sila kinasuhan at sila ay iniipit at tinatakot pa kasama ang mga pamilya nila. So, sana po ay magkaroon din tayo ng tulong kahit papaano sa panalangin, sa moral support, at pagpapalaganap po ng mga oportunidad na makapagpaliwanag tayo sa ating mga mamamayan, sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kakilala na hindi po tama itong nagaganap sa ating bansa. Subalit dahil po hindi rin natin maipilit na kumilos kaagad ang taong bayan, depende sa kanilang kahandaan at depende sa kanilang desisyon yan, hindi natin yan pwedeng ipilit na mag-people power. What we can do aside from prayers and patuloy na pagsasalita ay ang patuloy po na magiging bahagi tayo ng pagpapahayag ng mga katotohanan at impormasyon na makapagpapalakas ng kaisipan at paninindigan at paniniwala ng mga mamamayan so that in due time ay may katapusan din at may paniningil na mangyayari dito sa mga nagaganap na malawakang korupsyon, pandarambong at sistematiko
na pagwasak ni Marcos Jr. ng mga institusyon ng gobyerno at kapangyarihang inaabuso, pati po ang pagsalaula sa batas. May araw din po ng paniningil mula sa pagkilos at pagtindig ng mamamayan. The day of the reckoning is certainly and definitely will come for Marcos and Romualdez. Kaya hindi tayo nag-aalangan kahit mabigat at mahirap ang sitwasyon natin. Ang mga kagaya po namin nila ka Eric at mga kasama ko, sila dating Congressman Mike Defensor, dating Congressman Jing Paras, and those organizations and leaders na kasama namin sa kampila ng mamamayan bilang bahagi ng malawak na pagkilos ng demokratikong puwersa ng mamamayan para mag-oppose at maging kritiko sa tamang layunin at tamang paninindigan sa korupsyon at pandarambong at abuso at kabulukan ng gobyerno. Nagpapatuloy kaming magsumikap nang sa ganun po ay hindi mawala ang kamalayang dapat mapanday sa ating mga kababayan. Sapagkat ultimately po, kapag ang Diyos na mismong gumalaw, kasama po sa kanyang milagro ang pagbubuo ng bukas na kaisipan at malakas na paninindigan ng taong bayan, ang paniningil at kaparusahan laban sa mga nang-aabuso at nagnakaw at nandambong at nagsalaula ng ating bayan, sila Marcos at Romualdez, aabutin sila ng katarungan mula sa pagkilos ng mamamayan. So in solidarity, in prayer, in moral support, tayo po ay nakikipagkaisa sa kapighatian at kahirapan na dinaranas po ng ating mga dating mga sundalo at ngayon po ay naging mga whistleblowers na sa pagbibigay ng laman at katotohanan sa nangyayari na malubha, malawak at seryoso na korupsyon na pinamunuan nila Marcos at Romualdez, subalit hindi pa nila pinapanagutan at hindi pa sila napapalayas sa puder. Kaya ito pa sila pang nakulong ngayon, sila pang binaliktad, mga kababayan. Pero may katapusan din po ang lahat ng ito. If not today, if not tomorrow, definitely that day of reckoning for justice para sa taong bayan ay darating din. Maraming salamat mga kababayan sa patuloy po ninyong pag-like, pag-share, pag-promote ng ating mga videos. Utang na loob ko po yan sa inyo at malaking bagay po na patuloy ninyong sinusuportahan ang mga advocacy videos na inilalabas po ni Ka Eric, pati po ang analysis sa mga kalagayan ng ating bansa. At maraming salamat sa pag-promote ninyo ng channel ko at ng aking mga video sa Ka Eric Celis YouTube channel. Muli, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless and protect everyone, and to our brothers and sisters from the Muslim faith, Allah be with you. Maraming salamat. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!